Si Mara ay isang 27 taong gulang na babae na matagal na ang hindi naniniwala sa Diyos. Para sa kanya, ang mundo ay isang lugar na pinapatakbo lamang ng lohika, siyensya at pagkakataon. Lumaki siyang nakikita ang paghihirap ng kanyang pamilya. Ang ama niya ay namatay ng maaga. Ang ina niya ay nagkasakit, kaya para kay Mara, kung may Diyos man, bakit niya hinayaan ang lahat ng iyon? Dahil dito, unti-unti siyang lumayo sa relihiyon. Kung may Diyos, bakit parang wala siya nung kailangan ko siya? Madalas niyang itanong sa sarili. Ngunit dumating ang panahong lalo siyang pinahirapan ng buhay. Nawalan siya ng trabaho. Iniwan siya ng kasintahan. At sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment, naramdaman niyang para siyang nalulunod sa lungkot at kawalan ng saysay. Isang hapon sa gitna ng ulan, napadpad siya sa isang lumang simbahan upang makisilong. Doon niya nakilala si Pastor Elias, isang matandang lalaki na may mahinahong tinig at mga matang puno ng pag-unawa. Hindi ako relihiyosa, agad na sabi ni Mara. Wala akong tiwala sa Diyos. Ngumiti lamang ang pastor. Hindi kita hinuhusgahan. Minsan, ang pinakamasasakit na karanasan ang nagtutulak sa atin para magtanong. Nag-usap sila. Ikwento ni Mara ang lahat ng sakit na kanyang dinadala. Hindi nagsalita ang pastor, tahimik lamang itong nakikinig. Pagkatapos ay binasa ni Pastor Elias ang isang talata. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nahihirapan, at kayo'y aking pagpahingahin. Hindi ito ipinilit sa kanya. Binahagi lamang niya ang kahulugan na ang pananampalataya ay hindi kawalan ng paghihirap, kundi pagkakaroon ng sandigan sa gitna nito. Sa mga sumunod na linggo, bumalik si Mara sa simbahan. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil gusto niyang unawain. Natutunan niya na ang relihiyon ay hindi sagot sa lahat ng tanong. Ngunit nagbibigay ito ng pag-asa kapag tila walang sagot ang mundo. Hindi biglang nawala ang kanyang mga problema. Ngunit may nagbago sa loob niya. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka. Sa huli, naisip ni Mara, baka hindi ko kailangan lubos na maintindihan ang Diyos. Sapat na ang nararamdaman kong may liwanag sa gitna ng dilim. I have decided